Ayan, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol at mga babayan. Nung nakaraan po ay inihatid ko po sa inyo yung ginawang online survey ng Angat Kabataan Pilipinas na kung saan si Vice President Sara Duterte po yung napupusuan ng ating pong mga kababayan na magiging susunod na presidente sa 2028. So ngayon po ay ihahatid ko naman po sa inyo yung ginawang survey para po sa senatorial race mga bayan. Ginawa po ito ng Tangerie. So bago tayo magpatuloy mga bayan at bago ko po ibigay kung sino-sino pong mga pangalan ang matunog o yung mga pangalan na sa pagkasenador na napupusuan ng ating pong mga bayan, ayan, bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan ko po kayo na sana po ay mag-subscribe kayo sa ating channel, ayan po sa baba, at i-likes po ninyo itong ating video ngayon mga bayan. So ito na po mga bayan, post po ng ano ito ng Tangerie. So yun pong ibibigay ko sa inyo ay ito munang nauna pa ito po munang naunang survey ng Tangerie para sa pagka-senador. Ayan, isinagawa po ito ng Tangerie noong July 18 pa hanggang July 20 nung nakaraang taon 2025 mga bayan. O na kung saan ay nangunguna dito itong si Vico Soto mga bayan na mayroon pong 61%. Ayan. So yung pangalawa po ay si Senator Rapi Tulfo na mayroon pong 55.6%. At pangatlo, ito pong si Grace po na mayroon pong 46%. At yung pang-apat, ito pong si Senator Chis Escudero na mayroon pong nakuhang 37.66%. At si Senator Ligarda naman po ang sunod, 37%. Ayan, at ang sunod po itong si Duterte Paulo, si Paulo Duterte na mayroon pong 36.57%. At ang sunod po ito pong si Alan Peter Cayetano, tapos sinundan po siya nitong si Bintol po. At yung sunod po ay ito pong si Robin Padilla mga bayan. Ayan, at ang sunod po si Abalos, sunod si Angara, si Bong Revilla, si Gatchalian, Rex Gatchalian po ito At ito pong si Estrada Jinggoy Ejercito, at ito pong si Abby Binay. So yung binasa ko po sa inyo ay ito po yung naunang survey ng naginawa po ng Tangerie noong 2025 ng July. So ngayon po ang ibibigay ko po sa inyo, ito pong kalalabas lamang po na resulta ng ginawang survey ng Tangerie pa rin. Isinagawa po ito nitong Tangerie dito lamang pong ano ba ito? February 2 hanggang 5 2026 na mayroon pong margin of error plus minus 2.15% at sample size na 2,000. So hindi na po natin patatagalin sila po yung mga napupusuan ng ating pong mga bayan na posibleng tumakbo sa 2028 senatorial race mga bayan. Ito po mga bayan, nanguna po itong si Senator Rapi Tulfo na mayroon pong nakuhang 49.8%. At ang pangalawa po ay ito pong si Grace po mga bayan na mayroon pong nakuhang 43.5%. At ang pangatlo at ito pong si Alan Cayetano na mayroon pong nakuhang 38% mga bayan. At nasa pwesto po ng 3 hanggang 7, ito pong si Loren Legarda, Senator Loren Legarda na mayroon din pong 38% na nakuha. Pareho po sila ni Alan Peter Cayetano. At nasa pwesto din pong 3 hanggang pang-7, ito pong si Paulo Duterte, anak ni Tatay Digong, anak ni dating Pangulo. Ayan, 37.1% po yung nakuha ni Paulo Duterte. At nasa pwesto din po ng pang-3 hanggang pang-7 ay ito pong si Basti Duterte, anak din po ni dating Pangulo, PRRD.
36.6% po yung nakuha ni Basti Duterte. At ang pangpito ay ito pong si Rex Gatchalian, mga bayan, na mayroon pong nakuhang 34.4%. At nasa pwesto po ng 8 hanggang 12, ito pong si Pambansang Kamao, Manny Pacquiao, mga bayan, na mayroon pong nakuhang 31.2%. At nasa pwesto lang pong 8 hanggang pang-13, ito pong si dating Senate President Chis Escudero, na mayroon pong nakuhang 30.2%. At nasa pwesto din po ng pang-8 hanggang pang-13, ito pong si Bitag Bintolpo, na mayroon pong nakuhang 30.1%, mga babayan. At nasa pwesto po ng 8 hanggang 14 o 14 ay ito pong mayor ng Quezon City ba ito, kung di tayo nagkakamali, si Mayor J. Belmonte, na mayroon pong nakuhang 29.3%, mga babayan. At nasa pwesto po ng pang-9 hanggang 14, ito pong si Sani Angara, na mayroon pong nakuhang 28.4%. At nasa pwesto po ng 11 hanggang 14, ito pong si Cheljok, no? Na mayroon pong nakuhang 27.4%. Nakasahani ito ni Kakamping. Ayan, nasa pwesto naman po ng pang-14 hanggang 16, dito pong si J.B. Ejercito, Senator J.B. Ejercito, na mayroon pong nakuhang 24.6%, mga kababayan. At nasa pwesto po ng 14 hanggang 19, ito pong dating DILG Secretary na si Benhur Abalos, mga kababayan, yung nakuha po niyang porsyento ay 23.4% nakuha ni Abalos. At nasa pwesto po ng 15 hanggang 23, ito pong si Francis Tolentino, na mayroon pong nakuhang 21.7%. Nasa pwesto po ng pang-15 hanggang pang-24, itong si Colonel Bosita, na mayroon pong nakuhang 21.6%, mga babayan. At nasa pwesto po ng 15 hanggang 25, ito pong si Abi Binay, mga bayan, na mayroon pong nakuhang 21.4%. At nasa pwesto po ng pang-15 hanggang 25, ito pong si Attorney Jamie Bundok, na nung nakarang midterm election ay tumakbo din ito bilang senator, subalit hindi po nanalo. Itong si Jamie Bundok, na nasa hanay po ng Duterte na tinatawag po nila. Ayan, 21.2% po yung nakuha ni Attorney Jamie Bundok. At nasa pwesto po ng 15 hanggang 25, ito pong si Coco Pimentel, na natalo din nung tumakbo ito noong 2025 midterm election. Di ko alam, mayor yata yon sa kanilang lugar. Ayan, 20.9% po yung nakuha nitong si Coco Pimentel. At nasa pwesto po ng 16 hanggang 27, itong si Laila de Lima, ang representative ng NL Party List. Ayan, 19.8% po yung nakuha ni Madam Laila de Lima. At nasa pwesto po ng 16 hanggang 27, ito pong si Francis Zamora, na mayroon pong nakuhang 19.8%. Pareho po sila ni Laila de Lima. Nasa pwesto po ng 16 hanggang 27, itong si Nancy Binay, mga babayan, na mayroon pong nakuhang 19.5%. At nasa pwesto po ng 18 hanggang 27, ito pong si Richard Mata, na tumakbo din po ito noong midterm election sa hanay ng Duterte. Ayan, si Dr. Richard Mata po nakakuha ng 19.4%. Ayan. So sila po yung mga binanggit ko na magkakasunod na mga lumabas dito sa mga pangalan na lumabas dito po sa senatorial survey na ginawa po na nitong Tangery, mga bayan, ngayong February 2 hanggang February 5.
So abangan po natin sa mga susunod na araw kung sino-sino pa yung mga pangalan, yung madadagdag dito po sa mga isinasagawang survey patungkol po sa mga posibleng tumakbo kumandidato na bilang senador sa 2028 presidential election. Presidential or national election, mga bayan. So hanggang dito muna yung ating update. Manatiling nakatutok sa ating channel sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe at pag-likes ng ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat.